Hello po mga ka-fellowship, isa na naman bagong design ng floral arrangement o flower arrangement ang ating pong gagawin. Isa pong centerpiece at pati yung materials na ating pong gagamitin na ituturo ko po sa inyong lahat. Ang dahon na ating pong ginamit ay una yung pong anahaw at yan po ay ipiprikat na po natin para maging ready na po siya while ongoing po yung ating pong arrangement. At yung design na ating pong ginawa ay fan cut. At yan po ay yung usual na design na ating pong ginagawa. One time sa mga susunod po na ating mga videos ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-cut ng dahon ng different design para magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung mga iba't ibang uri ng design na po pwede nating gawin sa dahon ng anahaw. Kasi po yung nakikita po ninyo na ating ginagawa ay usual po na design para nang sa gayon matuto po kayo kung ano po yung usual na ginagamit at ginagawa pagdating po sa pagkakat o pagdidesign ng anahaw leaves. Yan po ang pinaka-main na design na ating pong gagawin. At kasunod po ka-fellowship ay gumamit po tayo ng dahon ng palmera. At ang palmerang yan mga ka-fellowship ay hindi po maigsi kundi 1 metro ang haba o mas higit pa. Kasi po yung design na ating gagawin ay medyo matangkad at may paggagamitan po tayo ng stem ng dahon. Kaya kung papansin po ninyo, tinanggalan po natin ang dahon yung bandang baba nung stem nung ating pong dahon para nang sa gayon ay makuha po natin yan mamaya at magamit natin in the future purpose po nung ating design na ating pong gagawin sa centerpiece. At kinat na po natin at mapapansin po ninyo, usual na cut din po ang ating pong ginawa na kung saan slanted type. At sa mga susunod ding video, kasunod nung kalakip nung gagawin nating video tungkol sa anahaw, ituturo ko rin po sa inyo kung paano natin ikakat yung palmera leaves na in different design din para magkaroon din po kayo ng idea at collection in regards ko kung paano po natin gagamitin yung mga dahon. Ayan na po siya mga ka-fellowship, totally nakat na po siya at inayos na po natin. At susunod natin gagawin, ilalagay muna natin yung ating pong main flower kasi yung design po natin ay kakaiba. At yan po ay tinatawag na honeycomb. Minsan po tinatawag po yung gorkoma. Pero ang usual po niyang tawag sa mga flower shop sa binibilan po natin ay honeycomb. At mapapansin po ninyo yung pinagkatan natin ng stem ng ng palmera kanina, ginagamit na po natin sa likod. At nilalagay po natin sa iba't ibang side para magsilbing pagsilbi po niyang stand nung gorkoma na nakalagay sa likod at the same time maging design po siya dun sa may bandang gitna. At kung papansin din po ninyo ulit, yung mga dahon ng anahaw na inilagay natin ay hindi po siya paharap kundi patalikod, paside po siya para nang sa gayon ay magkaroon po ng ibang contour o magkaimbang design. Kasi kung mapapansin po ninyo sa mga designs na ginagawa na usual natin nakikita, ang ginagawa po ay parati po nakaharap yung palmera leaves. Pero sa ngayon, ang pagkakataong ito, gagawin po natin ay patalikod para magkaroon ng ibang shape po yung ating gagawing design. At pagkatapos po niyan, isusunod na po nating ilagay yung dahon ng anahaw. And yung paglalagay po ng dahon ng anahaw in circular motion, tapos yan po yung first na layer. Tapos pagdating po sa second layer, yung in-between naman ng mga dahon ay dun po natin ilalagay yung mga excess na dahon ng anahaw. At kasunod ka-fellowship ay susunod naman natin yung bulaklak ng cherry red mga ka-fellowship ang tawag dyan. At yung layers po niyan ay 3. Yung first layer po, gumamit po tayo ng 5. At pagkatapos yung po second layer ay 5 rin. And then yung last part po ay gagamitan po natin ng 2. Ang isang bundle niyan ka-fellowship ay 12 rin. At kung pipili din na tayo ng ating pong gagamitin, ay piliin na po natin yung malaki. Kung ang design na gagawin po natin ay katulad ng design na ating pong ginagawa. At katulad po na nakikita ninyo, yung stem po ng ating pong pinagputulan ng cherry red na anthurium ay ginamit po natin pang contour dyan po sa ating pong design. Malimit kong sinasabi mga ka-fellowship na yung ating pong mga long stem na mga ginagamit ay huwag po natin itatapon yung stem na pinagputulan. Kasi po pwede po natin gamitin yan sa mga susunod nating mga activity dahil yan po ay pwede nating pang tapal o pang insert dun sa mga spaces na kung saan
may kulang po ang dating, lalo na kapag titignan ay meron pong bakante. Sa pagkakataong yan mga ka-fellowship, nilalagyan na po natin siya ng golden rod. Kung bakit siya tinawag na golden rod, ang dulo po kasi niyan ay kulay yellow at kapag totally po nag-bloom na po yan, ay kulay yellow po lahat. Napagkakamalan lang po siyang dahon. At yan na po ang ating pong finished product mga ka-fellowship. At kung papansin po ninyo, sadyang kakaiba at maganda po yung ating ginawa. Maraming salamat sa inyong suporta at patuloy na panonood. Subaybayan po ninyo iba pa naming mga video sapagkat malaki po ang may tutulong nito para sa amin. Lalo na po para makatulong sa ibang tao. God bless you all and God bless you always mga ka-fellowship.